Hi, I'm Teacher Abby. Explain lang natin yung DepEd Order number 006 series of 2026 na nilabas nitong March 24, 2026 lang din. So, ang title ng DepEd Order na ito, Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Bigyan natin ng emphasis yung part dito na medyo pinag-uusapan na rin sa mga teachers, at syempre may implication sa atin at sa mga bata. Ang prohibition of portable electronic devices during instructional hours. So sinasabi dito na ang mga paaralan daw ay pinagbabawalan o mahigpit na pinagbabawalan sa paggamit ng mga cellphone and other portable electronic devices ng mga mag-aaral at ng mga personnel sa oras ng kanilang pagtuturo, instructional period. So, ano ba yung mga electronic devices na tinutukoy natin dito? So, hindi lang ito nalilimitahan sa cellphone. Ang paggamit din ng laptop, tablet, notebook, digicam, smartwatch, ito ay mga kabilang din sa tinatawag nating portable electronic devices na pinagbabawalan nga na gamitin ng mga mag-aaral at ng mga personnel, lalo na yung mga involved sa instructional time. Ito ay layunin daw ng DepEd order na ito at ng measure na ito na i-minimize, limitahan ang mga distraction sa oras ng pag-aaral ng bata, sa oras ng pagkatuto ng bata. Gayun din, bigyan ng integridad ang lugar kung saan sila natututo. Siyempre, may mga exceptions dito. So, dalawa ang exceptions na inilatag dito. Ang una ay for academic purposes at ang pangalawa naman ay for emergency situations. Pag academic purposes daw, pinapayagan na gumamit ang mga guro, ang mag-aaral ng mga cellphones at other portable electronic devices provided na ito ay ginagamit para mag-access ng educational platforms, lalo na yung mga teachers na gumagamit ng mga Canva, online apps na ginagamit nila para maging engaging pa yung kanilang pagtuturo. Ano pa? Yung pag-participate ng mga mag-aaral kapag ka nagtuturo ka, lalo na kung ang layunin mo, ang goal mo sa klase mo sa araw na yon ay mag-participate sila o maging hands-on ang bata sa kanilang gawain, lalo na sa talakayan sa klase nyo. O kaya naman yung mga online collaborative activities, lalo na sa mga junior high school and senior high school, ayan, pinapayagan ang paggamit ng mga portable electronic devices, mga cellphone, lalo na laptop, tablet, notebooks na gagamitin nila. Ang pangalawa naman ay emergency situation. So, pinapayagan ang paggamit ng mga cellphones and portable electronic devices kung kinakailangan makipag-usap sa mga kamag-anak, sa mga kapamilya, lalo na sa mga emergency situations. O yung immediate safety concerns ng mga estudyante natin o teaching and non-teaching personnel ang concern. Okay, ano naman ang mga administrative sanction and penalties na ipapataw sa mga makikitang lalabag sa DepEd order na ito? Okay, sa learners, para sa first offense ng estudyante natin, i-confiscate ang device niya and then ibalik sa subject period na yun. Halimbawa, kung na-confiscate mo yung cellphone niya during English time sa subject mo, after ng English time, ibabalik mo rin yung cellphone na na-confiscate mo sa bata. Siyempre, dapat na-document ito gamit yung confiscation slip. Yung confiscation slip naman ay makikita yan sa DepEd order. Pag tinignan nyo, naka-indicate doon kung ano yung mga slip na gagamitin. Okay, sa second offense ng bata, ganun din, i-confiscate mo yung device, electronic device na nakuha mo sa bata, and then i-return mo siya at the end of the class hours. So, meaning, kung ang sa subject mo nakuha, English, hindi mo siya ibabalik sa English, so pwede mo siyang ibalik hanggang sa matapos yung oras ng bata sa school, sa mismong araw na yan. Okay, within a school day. Dapat maibabalik mo siya. And then, kasama rin dito yung documentation natin through the confiscation slip. I-inform din ng parents regarding sa incident para aware din yung mga magulang nila. Okay, sa third and succeeding offense, ganun din ang gagawin natin. Ang first remedy natin is to confiscate yung electronic device ng bata. And then this time, dadalhin na ito sa office ng school head or office ng school administrator. Siguro, tataka kayo bakit sa school head na? Kasi third offense na. And then sa mga susunod pang offense ng bata, kung hindi naman nag-stop, hindi nag-improve yung behavior ng bata pagdating sa paggamit ng electronic devices. Siyempre, doon sa first and second offense, may intervention na dapat dyan ang inyong mga guidance counselor o school guidance counselor natin. Okay, syempre, hindi pa rin mawawala dyan ang confiscation slip. Meron pa rin yan once na kinuha mo yung device sa bata. At dito rin magkakaroon ng call slip. Kasi kung sa second offense, ini-inform lang natin yung mga parents regarding the incident, dito, para makuha yung device, ay kailangan ng pumunta ng magulang at siya mismo ang kukuha ng device na nasa office ng school head. Kasi may proper disciplinary action na dapat ditong gawin. Dahil nga, third and kung pang ilan pang offense na ito ng bata.
dapat meron ng proper disciplinary action. So in terms of disciplinary action, nakadepende yan sa bawat school dahil ang mga school at ang mga school head ay may kanya-kanyang student handbook kung saan nakalagay doon kung ano mga disciplinary action at kung pang ilang offense na ba ang nagagawa ng isang bata. Okay, and then yung sa part ng teachers o teaching related, actually and non-teaching personnel kasama din natin dito. So violations daw ng DepEd order na ito ay ground for administrative disciplinary action. So ang mga school authorities ang bahala dito sa sanction, admin sanction na ibibigay sa atin bilang mga guro. Siguro sa personally sa part ng teacher, medyo kailangan pang linawin ang paggamit dito, no? Yung kasi kung magiging ground to for administrative disciplinary action, dapat mas maging malinaw kung hanggang saan nalilimitahan ang guro sa paggamit nito. Dahil may mga pagkakataon naman na hindi naman natin ginugusto na magbukas o gumamit ng cellphone natin during instructional time habang tayo ay nagtuturo. Kaya lang, mayroong mga bumababa na report, bigla ang kailangan yung report or data na dapat ipasa, na dapat gawin, ASAP, ganyan. So, ang nangyayari, imbis na makapag-focus nga ang guro at makapag-concentrate sa ginagawa niya sa klase, lalo na habang nagtuturo, nawawala na yung concentration kasi kailangan mo magbukas ng laptop, kailangan mag-send ng report, kailangan kunin yung data na hinihingi. Siguro, maaari linawin kung hanggang saan lilimitahan ang guro pagdating sa paggamit ng cellphone o ng laptop habang siya ay nasa classroom o habang siya ay nasa school during instructional time. At para sa mga school administrator, school level man, division level, or regional, kasi ang mga teachers, sumusunod lang naman, nagko-comply lang din naman sa kung ano ang ibinababa sa amin. So, siguro, maganda rin na tingnan na yung pagbababa ng mga report o ng mga gawain na hinihingi, lalo-lalo na sa mga teachers, baka makakapaghintay hanggang sa matapos yung oras ng pagtuturo para ang mga teachers din hindi nararatel kapag nasa loob ng klase at nawawala ang concentration dun sa dapat nagagawin niya kapag nasa loob na ng classroom.